Kumusta mga Lods? Welcome back sa ating channel. Naghahanap ba kayo ng camping site na malapit lang sa Metro Manila? Tapos, may swimming pool at meron ding malinis na ilog at waterfalls. Pwede pa kayong mag-cliff jump at mag-relax kasama ang inyong mga katropa, kapamilya, kapuso, kapatid o kahit sino pwede. Tapos, magluluto din tayo ng ating ginawang baon para sa ating camping. Magkagipitan man ay meron tayong nakaredy. Kayang-kaya nyo din itong gawin. Ito ang ating sariling bersyon ng etag. Kaya ano pang hinihintay natin mga Lods? Ano? Tara? Ang etag ay isang sikat na pagkain sa Cordillera Region dahil noong unang panahon ay wala pa tayong mga refrigerator para mapreserba ang ating mga pagkain. Madali lang itong gawin dahil karne at asin lang ay ayos na. Umili nga pala tayo ng mahigit 1 kilong purong karne ng baboy na walang halong taba. Normally ang etag ay may kasamang taba pero on our version ay hindi natin ito kailangang samahan ng taba. Di kasi tayo nakain ng taba ng baboy. Hinugasan ko muna itong mabuti at saka hiniwa-hiwa ng manipis katulad nito. Tapos, bago pa man natin ito asinan, ay siniguro muna natin na wala nang masyadong tumutulong katas sa karne. At saka natin ito nilagyan ng asin. Hindi tayo magtitipid sa paglalagay ng asin dito. Kung sa tingin ninyo ay sobrang dami kong nilagay na asin, sinasadya ko po talagang damihan ito upang hindi dapuan ng langaw o insekto. Matapos naman natin itong malagyan ng asin, ay inihanda na po natin itong ibilad sa araw. At nilagyan ko nga din pala ito ng tali bawat isa at saka isinampay na parang damit. Mapapansin po ninyo na expose ang ating karne sa araw at hangin. Hahayaan lang pala muna natin itong mabilad sa arawan buong maghapon. Kapag napansin ninyong wala nang natulong katas sa karne, ay makikita ninyo ang maliliit na crystals ng asin sa dulo nito na indikasyon na tuyo na ang ating karne. Pwede na ninyo itong ipasok sa inyong bahay kahit hindi na ito paarawan pa. Hayaan nyo lamang na nakasabit ito sa loob ng ilang araw. At makalipas ang ilang araw, ay pwede na ninyo itong alisin sa pagkakasabit at i-repack. Ibinalot ko nga pala ito sa tissue at ready na ito para sa ating baon sa mga camping. Bago pa man tayo makarating sa ating pupuntahan, ay nadaanan ko ang bilihan ng mga gulay dito sa East West Road, Silang Cavite. Very affordable ang kanilang mga gulay dito, kaya pala madami din ditong namimili. Ano lang kaya? Maliliit na lang. Sobrang liit. Ang lagayan te. Sige, okay na. Pagkano po sa sili? Pagkano po ganito? Sige, yan mo. Tulo lang natin. 35 lahat. Sige pa, kuha pa akong gulay. Tomatis. Yan, sir. Sa carrots. Carrots, 120.
Matapos tayong makapamili ng ating lulutuin, ay pupuntahan na natin ang ating pagkakampingan. So what's up mga Lods? Welcome sa ating channel. Ngayon nandito po tayo ngayon sa Iyong's Resort. Ayan o, Iyong's Balite Falls. So pupunta po tayo dito para mag-camp at mag-overnight po tayo. So papasukin natin yan at titignan natin kung ano yung mga meron po sa loob. At titignan din natin kung pwede ba tayo dito mag-camp talaga. And of course, yung price ng kanilang accommodations dito. So, pasukin na po natin. Let's go! Sa Amadeo, Cavite nga pala ang ating destinasyon. At dito tayo sa Iyong's Resort at Balite Falls magka-camp. Tamang-tama ang ating pagpunta dito dahil wala tayong kasabay. Solong-solo natin ang lugar na ito. Matatagpuan nga pala ito sa Halang Alingaro Road, Barangay Halang, Amadeo, Cavite. Available ito sa Google Maps kaya madaling mapuntahan. Bukas ito araw-araw. Meron silang 2 swimming pool, isa sa itaas at isa naman sa baba. 180 pesos ang entrance fee dito for adults and 150 pesos naman for kids. Meron silang mga cottages ranging from 600 pesos up to 1,000 pesos. Meron din sila ditong cabin na good for 6 to 8 packs. Kumpleto na din ito sa mga kakailanganin ninyo mula sa mga kasangkapan sa pagluluto. At meron na din silang free tables and chairs sa labas. Fully air conditioned na din ito for only 6,000 pesos. Meron ditong 2 spot for campers. Itong area na malapit sa swimming pool na merong bubong at meron din namang for large group na kaya din ang mga sasakyan. Pagdating naman sa parking space ay malawak at may maayos silang parking space. At dito nga tayo sa lugar na ito, nag-set up ng ating tent. Ang kagandahan dito ay maaari kayong mag-charge ng inyong mga gadgets dahil malapit ito sa mga outlet ng kuryente at may ilaw na din dito. At matapos naman natin ma-set up ang ating tutulugan, ay inihanda ko na ang ating mga gagamitin sa ating pagluluto dahil gumagabi na. Okay, so meron tayo dito lutuan. Of course, kawali. Meron tayong plato. May tatak pa. Meron tayong hammock dito. Siguro maghahamok ako mamaya. Meron tayo ditong easy spin cutter. Yan. Ito, meron tayong mga gamit syempre. May mantika. Meron tayong tasa. Tayong maliit na tubig. Tapos may kaldero. Tapos, meron tayo ditong biniling. Ganyan. Lagayan ng mga ingredients. Tapos meron tayong sponge. Panghugas. Tapos meron tayo syempre butane. And also, bumili rin tayo ng panali, sampayan in case. Tapos syempre may sangkalan. Meron tayo nitong kutsara. Tapos meron tayong kutsilyo sa sanche. Yan. So, andito pa yung takip natin, no? Takip. Tapos meron tayong mga kutsara dito. Kompleto tayo. So, may kutsara, tinidor tayo dito marami. Uy, ayan, natapon. So, sobra natin dahil gamit dito sa ating box. Yan, natapon yung kutsara ko. Dami nito. So, may mga tape tayo. Tapos yung lagay ng helmet.
So, bababa tayo at hanapin natin yung hugasan nito. Kaya, pwede maghugas. Oh, wala ang hugasan dito. Ayun, ang layo. So, nakakita tayo rito ng pwede natin paghugasan, no? Tapos, meron din pala ritong pwede ka mag-ihaw. So, layo ng hugasan. Okay. So, babanlian lang naman natin yan eh. So, hugasan ng sabon. So, puro buhangin pa siya from the previous camp. Doon sa last natin pinag-camping, ano. So, meron mo siyang tag price. Yeah. Okay. So, nalagyan lang siya ng buhangin. Actually, first time natin itong gagamitin. Yeah. Kaya may tag price pa yan. Babalian lang natin ng ganyan. Ito yung plato natin. Linis naman to. Nagasan ko na to eh. O, may tag price. May tag price pa din. Hindi natin pakita. Mura lang to eh. Siguro magkano nga. Pakita na lang. Siguro, this is 52 pesos lang. Ano. At so yan, malinis na. Kita tayo ulit. Break tayo doon. At ang ating lulutuin para sa gabing ito ay ginisang pechay na may sardinas. Madali lang itong lutuin. Mag-isa muna tayo ng sibuyas, bawang, kamatis, ilagay na din natin ang sili at luyang dilaw. Tapos, saka natin ilagay ang ating sardinas. Durugin natin ang sardinas at igisang mabuti sa kalagyan ng sabaw. Hintayin natin itong kumulo at kapag kumukulo na, ay ilagay na natin ang pechay at saka timplahan ng paminta. Hindi na nga pala natin ito nilagyan ng asin at kung ano-anong pampalasa dahil for me, swak na ito. Haluin lang natin ito at hintayin kumulo. At kapag kumukulo na ang sabaw, ay luto na ito. So paano mga lods? Tikiman na. Okay na to. Ayan, luto na ang ating ginisang pechay na may sardinas. Tara, kain tayo. Suabe. Panalo. At dahil nga mag-isa lang tayo, ay dapat natin itong ubusin. Tamang-tama dahil meron nga pala ako ditong maiinom. At ito na din ang ating ginawang pulutan. Alright, so mga lods, ang oras natin it's 9:45 in the evening at nag-attempt tayo matulog kaso ang hirap makatulog talaga, but still pilitin natin. So that's it, see you tomorrow. At kinabukasan nga ay muli naman tayong nagluto ng ating kakainin for breakfast. Dahil may tira nga tayong kanin, ay ginawa natin itong sinangag na may halong etag. Tandaan, itong ginawa po nating dried pork ay dapat po ninyong ibabad sa tubig ng at least 30 to 1 hour at saka hugasan mabuti para mawala ang sobrang alat. Hindi na natin kailangan maglagay ng asin sa ating fried rice dahil maalat na ang ating karne. So, paano mga lods? Tikiman na.
At sa tanghali naman ay magpiprito tayo ng etag. Pakainit, grabe. Wow, suabe. Kain tayo. At matapos tayo makapagpananghalian, ay makakapag-swimming na tayo. Tara, samahan ninyo ako at may pupuntahan tayong magandang lugar. So, what's up mga lods? So, papunta na tayo dun sa may Balite Falls at magsuswimming na tayo. So, ayan. Puntahan na natin. Let's go. So, medyo i-ready nyo lang yung katawan nyo kasi pababa to. Medyo mataas din. So, nasa baba lang yung falls. Sa ibaba lang ng resort ay naghihintay ang magandang waterfalls na ito. Kilala ito bilang Balite Falls. Malinis at malinaw ang tubig dito. Madami din mga cottages sa paligid nito. Pwede kayong mag-ihaw at magluto ng inyong mga pagkain. Tapos, ang kagandahan pa sa waterfall na ito ay pwede kayong mag-cliff jump dito. Siguraduhin nyo nga lang na bago kayo tumalon ay marunong kayong lumangoy dahil malalim talaga ang lugar na ito. Nice. Woo! And that's it mga lods, no? Mabalik na po tayo dun sa ating camp. At magbabalaw na tayo. And then, we will go somewhere naman. Samahan nyo ako sa mga susunod kong biyahe. Let's go. Saan kayo maganda pumunta? Matapos sa waterfalls, ay maaari din kayong mag-swimming sa mga swimming pools kung gusto ninyo ng mas relax at kaunti lang ang tao. Kung naghahanap kayo ng lugar na pwede kayong ma-relax, ay highly recommended na puntahan ninyo ang Iyong's Resort at Balite Falls. Bukod sa malapit lang ito sa Metro Manila, ay panigurado mai-enjoy ninyo ang inyong pagstay dito. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong bisitahin ang kanilang Facebook page for advanced bookings and reservations. So paano mga lods? Hanggang sa susunod nating paglalakbay, samahan ninyo ako muli. Ako po, si Rafi Rodriguez. Sama na sa mga susunod nating mga adventures. Ano? Tara? And that's it mga lods. Tapos na tayo dito sa Iyong's Resort, dito sa may Cavite. And of course, ito yung ating setup at uuwi na tayo. So thank you so much for watching. God bless us all. Stay safe everyone. Don't forget to subscribe. Philippine Travel TV, Tikiman Food Channel, and Rafi Rodriguez YouTube channel.